Agatha, ano ang magiging opisyal na dahilan kung bakit wala ng dagdag na pondo para sa OVP sa third and final reading ng Senado? Sabi nga ni Senator Grace po, kailangan nila ng breakdown at dahilan para taasan ito at hindi pa sila nakatatanggap ng formal na request mula sa OVP tungkol dito. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit nanatili sa 733 billion pesos ang budget nila. The real basis is number one, they are capacitated, okay, to perform their mandate. Number two, in our opinion, remember, this is like the committee's opinion, there are certain programs that we feel may be redundant, okay? And those programs already have the infrastructure to reach out to our countrymen and to give the support needed. And then number three, when we had our committee hearing, and subsequently after that, wala namang naging formal request na taasan and also the justification for that increase. Yan ang sabi ng Senate Committee on Finance Chairperson ukol sa pondo ng OVP na dating nasa higit 2 bilyong piso para tapyasan ng malaki ng Kamara. Wala rin daw kinalaman ng mga kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte sa alokasyon ng pondo. Matatandaang nagbanta laban sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House si Duterte kamakailan lang. Dagdag ni Po, tinitingnan nila ang mandato at opisina, hindi ang personality. Ngunit hindi lahat ng senador agad na sumang-ayon sa desisyong hindi dagdagan ang pondo ng OVP. We respect the leadership kasi ayaw namin kagulo yung aming institution. Kami, si Joel Villanueva, si Bunko, si Villanueva, si Aimo, ako, many more. We try to make adjustments. Pero sinabi rin ni Po na posible pa ring tumaas ang budget ng OVP sa bicameral conference. Pero duda riyan si Senator Bato de la Rosa. Hindi ka nakalusot dito sa atin sa caucus, doon pa sa BICAM. Hindi man dinagdagan ng pondo, kontra pa rin si Po sa posibilidad na bawasan palalo ito sa BICAM. Ako sa tingin ko medyo sagad na rin ito. Kasi remember, for me, at least being in charge of the overall budget, you have to make sure that the departments are able to operate. Di ba? Hindi naman pwedeng unreasonable. Ngayon, kung may reklamo ka dun sa namumuno, ibang usapan yon. Di ba? Wala yan sa budget. Ay, kung ayaw mo yung namumuno ng isang ahensya, ikakat mo lahat, paano naman yung ibang plantilla doon? Sa usapang pagdagdag naman, naibalik ang 10 bilyong piso na tinapya sa pondo para sa AFP modernization sa third reading ng Senado ng budget. Isa lang yan sa mga ipinanukalang pagbabago matapos ang mabilis na pag-aproba ng national budget nitong Martes sa plenaryo. Most of the amendments submitted by the vice chairs were accommodated by Chairman Grace. So probably kung may mga naiwan man, kakaunti, and that was what was discussed during the caucus, kaya siguro hindi na, there was no need anymore, hindi na kinakailangan mag-discuss pa sa floor. Ayon kay Senator Po, target nilang matapos ang BICAM sa December 9 para mapirmahan ng Pangulo ang budget sa December 19. Balik sa iyo, Corina. So kung December 9, Agatha, matatapos, kailan magsisimula ang BICAM? Corina, bukas nga ng hapon pag-uusapan ng mga senador at miyembro ng House of Representatives ang budget sa BICAM. Inaasahan ng mainit na diskusyon tungkol sa pondo ng OVP at mga programa para sa ayuda na AIX at AKAP. Nasa 6.3 trilyon pesos ang 2025 national budget. Corina? Maraming salamat, Agatha Gregorio, mula sa Senado.